Ang lahat po ay magsuluhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay hiwaga niya, lahat ng mahimalang gawa ay sa Kanya. Kaya't ang bawat isa ay patuloy na magtiwalang lubos sa Kanya at mapapatotohanan ang pagkilos niya. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, mapuspos kayong tuwiran. Ang lahat ay nasa pagbabata na kapag nadama mo ang Ama at Anak sa buhay mo, mapapatotohanan mong buhay na kumikilos sa iyo. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng Kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa karangal ng Diyos Ama. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay ngang ang mga nakakadama sa Kanya ay nagbibigay lugod. Ang pandamang ibinahagi ng isang Jesucristo na kapag nadama mo na siya, hindi mo na inaaring ikay pagkatao, na dapat manaigay pagkatao, kundi ang Kanyang Espiritu ang dapat mangunat maghari na sa buhay mo. Kaya naman ang mga nagtataglay ng totoong Espiritu at banal na Espiritu, sa kabila ng mga pinagdaraanan ng sakit man at dusa, nandun pa rin ang pagtitiwala, pananalig na kailanman ay hindi sila pababayaan ng Ama. At ano nga ba ang kahalagahan ng karangalan kung sa Ama na may wala kang dangal? Subalit wala ka mang karangalan sa lupa, kung dangal ay nasa sa iyo mula sa Ama, kay siyang buhay mo'y nakakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya patuloy na ang wika ay
ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na masaya, buhay na may galak. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita rin kayong muli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Buhay nga ba ang Ama? Kung minsan sa mga pinagdaraanan sa buhay, parang bilang tao, may panghihina, may pagtatanong. Subalit kapag nanaig ang Espiritu, parang baliwala lahat yaon. Sapagkat alam mo, may Diyos ka na dapat panaligan, asahan, at kukupkop sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika nga, ang bawat araw ay kapakinabangan at ang bawat araw ay kasiyahan kapag ang Espiritu ng Ama ay sumasa iyo. Sapagkat, subukan ninyo, wala yung mabilis, mabulusok na pag-uugali na parang libadura, agad nag-alsa, kundi ang pagtitimpi ay nasa sa iyo, sapagkat wala kang damdamin na nagsusumiklab, na magalit, magdamdam, maghinanakit, kundi nandun yung pagmamahal na mula sa Ama. Naranasan nyo na bang naging kaaliwan ninyo ang tinanggap ninyong buhay na mula sa Ama at Anak ay nagpasiya sa inyong kapwa? Kung paano kayo nagpapaligaya, nagpapasaya ng kapwa nyo, kayo baga naman ay palulumbayin? Kaya hangarin ninyo ang tumupad ng naayon sa kanyang kalooban at kagustuhan, at hangarin ninyo na makaaliw din kayong patuloy ng kapwa nyo na kung paano ang pag-aliw na hinahangad ninyo, kaaliwan din namang tatamasahin ninyo. Buhay ba ang Ama? Kaya katuwa-tuwa, kaaliw-aliw, yung mga anak niyang sa palagay nila ay wala, ngunit hindi ito pinapalagay na walang-wala, kundi ang palagay nila ay mayroon sapagkat ang Diyos ay mayroon. Buhay ba ang Ama? Sa palagay nila, hindi nila kaya, subalit hindi maaring hindi kaya, sapagkat alam mo, ang Diyos mo'y may kakayahan para gawin ang para sa'yo. Sa palagay mo'y hinang-hina ka, subalit hindi. Ang kahinaan mo'y kalakasan pala, sapagkat alam mo, na andyan ang kalakasan na mula sa Kanya, na kailan may hindi niya lolobing ikay manghina, nang dahil siyang tinanggap mo at kinilalang lubos ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, ang inyong pananalig at pananampalataya. Tulad mo, mahal na kapatid, naway sumigla ang mukha mo na hindi parang ang lungkot-lungkot mo. Sapagkat alam ng Ama yung may dinadala ka, alam din ng Ama yung walang dinadala ka, ngunit walang taong walang dinadala. Buhay ba ang Ama? Lahat ng tao may dalahin, may pasanin sa buhay, iba't iba lamang. At kung papaano, ang wika nga ay, kayong lahat ng mga kapatiran, kayong lahat ng mga sumusubaybay sa gawain ito, alam kung ilang taon na kayo lahat dito, kung ilang buwan kayo rito, alam niya kung sinong nagpasimula sa inyo, kung ngayon ay naririto, alam niya yung mga dumaratal, lumilisan. Kaya, ang bawat tumanggap sa Kanya, nakakilala, ipakita niyo ang pagsasabuhay niyo'y masaya sa tinanggap ninyo, sapagkat masaya niya kayong tinanggap at dapat ay masaya niya rin kayong makitang maligaya sa buhay na tinanggap niyo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, dumaratal man niyo, kumisan eh, bakit ganon, bakit ganyan, ang dami mong tanong. Subalit subukan ninyo ang pagpapatibay ng Ama, ang siyang tanggapin ninyo at ang pananampalatayang tapat ang siyang nasa sa inyo. Hindi nyo namamalayan kapag kumikilos siya. Hindi nyo alam kung paano siya kumilos. Kung marunong kayong magsuri, masusuri nyo na lamang, Diyos ko, ay buti mong kumilos sa buhay ko. Kay hiwaga mong tumupad sa buhay. Natunay nga na kung sa bilang pagkatao'y hindi ko nga kaya ito. Nang dahil sa iyo, ang
kayang-kaya pala ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya sapagkat diyan ka ginugusto ng mga gumugusto sa'yo. Bakit po? Kung bilang tao, sasabihin mo, may mga pumupula, mayroong mga umaayaw sa iyo. Subalit, mapalad ka, magalak ka sapagkat ikaw ay nagpapagalak sa mga bata. Sa hindi mo namamalayan, marami kang inaaliw, naaaliw at napapaaliw mo dahil sa pagkilala mo at pagtanggap sa Ama. Bakit? Yan ang hindi batid ng mga tao sa mga tumanggap sa mga pinagdaraanan. Bakit? Sapagkat ang nakikita lang nila yung kinikilos nila, yung ginagalaw nila. Subalit sa kaibuturan at kaloob-looban, wala silang nararamdaman at di nila alam kung papaano ang mga binabata. Na kung bilang tao ay hindi kakayanin. Subalit, nang dahil sa pagkilos ng Ama, ang mga hindi mo kaya bilang tao na sa palagay mo, nakakayanan mo lahat ito dahil sa kapangyarihan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, katulad kanina, pag bilang tao mapaglililangan ka, subalit kapag sa Espiritu, dapat aminin mo ito. Halimbawa, magtapat ka nga, mahal na kapatid. Ang sabi mo, wala siyang sis, wala siyang bukol. Ang bahagi sa akin ito Ang tinanggal sa kanya ay isang bukol na pumutok na ito ay na-infeksyon, kumalat, pinasinimot, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaganyan ang iyong kabiyak. Totoo ba o hindi? Totoo po. O bakit sabi mo, wala siyang bukol, wala siyang sis? Sino niloloko mo? Sabihin mo yung totoo, ipagtapat mo yung totoo, para nang sa gayon, maibigay yung nararapat. Ang tao, niloko mo. Ang tinunguhan mo dito hindi tao, tao lang ang kausap mo. Kaya, pagtapat mo, bakit tinuran yan? Upang malubos ang pagtanggap ninyo at pagkilala sa Ama at malubos din naman na makilala niyo siya, ang pinakamahalaga ay pag-amin. Ngunit maraming pasyente sasabihin, na-examine na po yun sabi nila, wala pong ganito, walang ganyan. Di natural. Bilang tao, sasabihin ni Apo Kunching, ganun ba? Wala. Wala. Lipas ang ilang araw. Paano po maibibigay ang nararapat sa kanya? Ano po ba talaga ang sakit niya? Mapalad kayo, magalak kayo kapag binabahagi, sapagkat matututunan nyo ang dapat gawin at malalaman ninyo kung ano ang dapat pang tupdin. Subalit paano kung sasabihin wala? Samantalang sinabi kay Berel, pinapauwi ko na nga ayun Kasi mayroong tanungin mo man. Sabi niya, wala. Ganun ang tao. Bakit ito'y binabahagi? Wala namang gawain ganito kung hindi pasimula ay mabuti, di ba ga? Hindi nagsimula sa katotohanan at dapat magwakas sa katotohanan. Lamang nakikipagtotoo ang Espiritu at makipagtotoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga sinabi niya, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. At siya ng Kristo na nagkatawang tao at ibinaba ang sarili upang ibahagi sa mga anak ng Ama na tinalikdan ang kataas-taasang kaharian upang makpakababa at huwag iambing ang kanyang sarili sa mataas na level ng buhay, kundi nagpakababa.
Kaya ang wika nga, kapag nasa katotohanan ka, ang lahat ng kababaan na ibibigay mo at ang pagtanggap mo ng kababaan, siya namang nagiging daan ng tunay na busilak na puso mo. Buhay ba ang Ama? Doon nagsisimula ang pagiging busilak ng puso sa pagtanggap at pagkilala, sapagkat ang Ama ay tunay na malinis ang layunin at hangarin sa bawat isa. Kaya tulad ni San Pablo, kung papaano niya na isasalarawan ang mga kaganapan, na isaysay niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang sarili. Naibase niya ito sa sarili niya na kung papaano noon ay mataas siya. Ayaw niyang magpatalo, ayaw niyang mapakilala. Ang kapwa niya, ang dapat ay siya. At nangunguna siya sa pakikipagtuligsaan. Subalit, nang ibinigay ng Espiritu ng katotohanan sa buhay niya ang katapatan at ibaba niya ang kanyang sarili, doon niya mismo natanggap kung papaano nga ang kanyang tinutuligsa ay siyang Diyos ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kay sarap pagdaanan ang may nagalit kang kapwa, may nag-isip sa'yo na hindi maganda, may nagbintang sa iyo na hindi dapat. Subalit ikaw ay walang naramdaman, kundi habag at awa. At pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo na yan, at nakita ng Ama ang buong katapatan mo, sa hindi mo namamalayan, kumikilos siya. At kapag nasuri ng kapwa mo, kung ano nga ang dapat itama at lahat ng pagkakamali, kayo mismo pag nag-usap, magiging masaya at maligaya kayo. Mga mahal, ito ang hinihingi ng pagkakataon. Ang layunin ng Ama, kung papaano ang bawat isa nang tanggapin ng Espiritu niya ay makapamuhay ng ayon sa kalooban at kagusto niya, at ang damdamin at isipan ng bawat isa ay maging marapat na sa Kanya. Kaya mga mahal, nais nyo bang maging payapa, may kagalakan at patuloy na buhay ang pag-asa? Matigib kayo ng ligaya sa pakikisa sa anak na ibinaba, na nakiisa at nakisama para kayo ay damayan, iligtas at gawing mainam sa pananaw ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Netkaramanayahana, netkaramanayahana, netkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kung babaybayin nyo ang istorya ng mga kaganapan sa mga unang tipan, doon nyo makikita kung paano ang mga lingkod ng Ama at mga hindi lingkod, ang mga tumakwil sa Kanya, kumalimot sa Kanya na naging sutil, at yung mga lumapit sa Kanya at nagbalik loob kung ano ang naging pagkakaiba. Ngayon din, kung tunay na nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay ang tao at hinahanap ang katotohanan, mapagbabasihan nyo rin sa sarili nyong pagkatao, ano ba ang masaya at maligaya sa inyo? Ang sa una, na wala kayong alam, na hinahanap at dinadamang Ama, na Kristo, na kinikilalang hindi nyo madama, at nang tinanggap nyo at nagbigay galang kayo sa Ama. Mapapatotohanan ninyo mismo sa sarili nyo ang sarap sa piling ng Espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat aklat ay may matututunan ka sa mga sulat nila sa pamamagitan ng kanilang aklat na mga pahayag. Kaya't napakaraming pahayag na mula sa aklat ni blank, ni ganito, ni ganyan. Baybayin ninyo ang unang tipan at ang bagong tipan. Lahat ng tanong ninyo sa buhay, kung tunay ninyong kilala at dama ang Espiritu ng Ama, tutugunin kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya napakahalaga ng pagninilay at pag-aaral na may pagsasabuhay. Sa inyong lahat, mga mahal, may binataba kayo. Subalit sa inyong pagbabata, hindi kayo natigatig. Sa kabila man ng luha, mayroon pa rin kayong galak. Sa kabila ng hirap, may ginhawa pa rin kayong nadarama. Sa kabila ng kabiguan, may pag-asa pa rin kayong magtagumpay. Huwag niyong tutugutan yan. Isulong nyo, sapagkat alam nyo
sa dako roon, may naghihintay na Ama ang magbibigay gantimpala sa bawat isa. Yaon ang pawang katotohanan, kaya pagarian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Nawa, mapagharian nga kayong lubos. Nang sabi nga, halimbawa ang mahusay na gumanap o gumawa, yung nag-aaral pa lang o yung bihasa na. Yun mang bihasa, kumisa nagkakamali, yung pa kayang nag-aaral pa lang. Tama ba? Kaya nawa kayo, humiling kayo sa Ama kapag halimbawa kayo ay may operan o ganyan. Yung bihasa na yung ibigay sa inyo, kumbagay dalubhasa na. At kanya-kanyang dalubhasa yan, mayroong pang tubo, may pang electrical. Buhay ba Ama? May pang makina at may pang tubero. Ngayon, dahil karunungan, sabi nga ang karunungan, tamang may karunungan, dapat ay pang electrical, pinuntahan mo yung pang tubero. Dahil mapagmagaling naman yun at gusto niyang matutunan ng lahat, kahit hindi siya dalibhasa sa tubero siya electrical siya electrical naman ang dinala sa iyo, pinangahasan. Mapalad kung naging perpekto ang gawa. Paano kung napinsala? Aaminin ba yon? Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, pag nilayan ninyo ang aking tinuturan, sapagkat sa dakong ito'y patuloy kayong tinuturuan, upang mapagtanto ninyo ang lahat ng inyong tutunguhan dako at inyong gagawing hakbang sa inyong buhay. Kaya, sabi nga, marunong mang halimbawa nagpaanak, ang alam niya palang paanakin ay tuta, ang paanakin niya ay manok. Paano yun? Kaya dapat, pare-pares mang nagpapaanak, alamin mo kung anong panganganak ang alam niya. Pagpapaanak. Alalaong baga, huwag kayo nagdudumali, huwag kayo nagmamadali. Hilingin nyo lahat sa kapangyarihan ng Ama. Padaluyin, ibigay ang talino sa lahat ng kapwa nyo na dapat ay makatugon sa inyo, hindi makapinsala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Akin lang ang nasang ipabatid. Ang Ama lahat alam niya. Magtubero, mag-electrician. Alam niya lahat kung paano ang pamamaraan. Kaya kung itatanong niyo sa Kanya kung paano ang paggagawa ninyo, ipagagawa niyo yung isip niyo. Ipaayos niyo yung puso niyo. Ipaayos niyo yung bibig niyo. Ipagagawa niyo yung pera niyo. Hindi niya gagawin yan. Subalit, ipagawa niyo sa Kanya. Ayusin yung isip niyo para magkapera kayo. Ibibigay niya yan. Ituturo sa inyo kung paano marapat para makamtan niyo yan. Ituturo niya yan. Kaya, kung paano ang mata, kapag wala nang magagawa, ang kahit na sinong kapwa, siya'y may magagawa pa. Maging ang paa,
Kung wala ng kakayanan ang sino mang tao na anak niya, siya'y kayang-kayang gawin niya. Sapagkat siya nga ang pinagmulan ng lahat ng tao sa lupa. Kaya't kaya niyang kumpunihin lahat ang sira sa tao. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng karamdaman. Kaya't ibigay niyo't ilagak sa kanyang buong katapatan. Ano man ang mahina, mapapalakas niya. Ano man ang wala, masisidlan niya at nabibigyan niya ng kaukulan. Ano man ang dapat na baguhin ay mababago niya. Ano man ang dapat niyong pinagtiwala at pinaniniwala sa kanya, magagawa niyang kayo'y giyan nga ng sigla. Kaya sa inyong lahat, tandaan ninyo, kapag ang pinaayos niyo'y gitara, dinala niyo sa nagagawa ng electric fan, aba, hindi niya maiaayos yan. So, balit, kung sa larangan ng inyong pangangatawan, kahit nano pa yan, alam lahat ayusin ng Ama yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali o mangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali o mangkin at tanggapin. Kaya nga kumisan, wala pa man, iniisip mo na. Nahihirapan lang ang isip mo. Hindi pa man, iniisip mo na. Nahihirapan lang ang loob mo. Dapat ang laging isipin, may magagawa ang Ama. Laging panaligan, kikilos siya. Laging asahan, may ibibigay siya. At laging tanggapin ang paghahari niya. Sa gayon ang lahat, mapapatotohanan niyang buhay na kumikilos sa bawat isang anak niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo at patuloy na magpakababa sa pananaw ng Ama. Kung paano nyo ginagawa ang sa Kanya'y magpakababa, siya naman ang sa inyo'y magtatawa. Pagkain kayo. Tayo na, mga minamahal.